Mapagpalang araw po sa bawat isa. Welcome po kayo dito sa ating gawain ng The Shepherd's Voice Daily Devotion. Tuloy-tuloy po ito. Araw-araw po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. At sa mga nagde-devotion dyan, alam ko na alam nyo na itong mga pinag-uusapan natin dito, mga talata na ating binabasa dito. Kasi ito rin yung binabasa nyo. At ako naman po ay magbibigay lamang ng konting pag-aaral dito at pagbubulay-bulay para kahit papaano ay makapaghatid ako sa inyo ng dagdag kalakasang espiritual sa bawat isa sa inyo. Salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik dito sa ating gawain ito ng The Shepherd's Voice. Okay, tayo po ay mag-aral. Ang ating pong devotion ngayon ay sa Lucas 22:31 to 34. Ayan. Ito po yung usapan ni Pedro at ang Panginoong Yesus. Babasahin ko po. Simon, Simon, makinig ka. Hiniling ni Satanas na subukin kayo tulad ng ginagawa ng magsasaka na inihiwalay ang ipa sa mga trigo. Subalit, idinalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Sumagot si Pedro, Panginoon, handa po ako mabilanggo at mamatay kasama ninyo. Ngunit sinabi ni Jesus, Pedro, tandaan mo ito, bago tumilaw ka manok sa araw nito, ay 3 beses mo akong ikakaila. Ayan. Okay, pag-aralan po natin. Salamat sa Panginoon dahil lagi tayong binibigyan ng mga talata na ating pinag-aaralan. Napakaganda na ito po ay mapagbulay-bulayan natin. Naniniwala po tayo na kapag ang Panginoon na ang nagsalita, ang nagsabi, ay maniwala tayo na ito po ay katotohanan at ito ay mangyayari. Sa tagal ng mga pagsasama ni Pedro at ng ating Panginoong Yesus, 3.5 years na sila ay nagkasama sa ministeryo, dapat kilala na ni Pedro ang Panginoong Yesus. Di po ba? So, dapat alam niya na kapag sinabi ng Panginoong Yesus ay paniwalaan niya. So, hindi niya ito tinatanggihan or hindi ito dapat na hindi niya pinapaniwalaan. Okay, nais ni Satanas na subukin si Pedro. Alam niyo, sa ibang salin ay sabi, Satan wants to crush Peter and the other disciples. Ibig sabihin, gusto ni Satan na durugin ka. Kaya pabagsakin ka. Katulad daw ng paggiling ng trigo upang ihiwalay ang ipa. O, di ba yun yung ginigiling? Parang palay natin, ginigiling yan. Tapos inihiwalay yung ipa. So, parang ganoon ang gustong gawin ni Satan kay Peter. Subalit tiniyak ng Panginoon kay Pedro na naroon ang kanyang pagdalangin kay Pedro na huwag manghina ang kanyang pananampalataya bagamat may panahon na parang bibigay pero hindi siya tuluyang mailulugmok, kundi pilit na babangon at sa kanyang pagbangon ay siya ang magpapalakas sa kanyang mga kapatid o kapwa-disipulo. Ayan, naroon yung dalangin, paggabay, pag-iingat ng Panginoong Yesus kay Pedro na bagamat sinabi niya mangyayari ito kay Pedro, huwag kang mag-alala, aalalayan kita, isasama kita sa aking dalangin na mapagtagumpayan mo ito, itong gagawin ng kaaway sa iyong buhay. Ngayon, kapag ikaw ay nanambalik na ang iyong kalakasan, ang iyong pananampalataya, ay alalahanin mo ang iyong mga kapatid na sila man ay mapalakas mo sapagkat sila ay darating din ang mga panghihina sa kanilang buhay. Kaya si Pedro ang naging pangunahin nilang leader nung nawala na, bumalik na sa langit ang ating Panginoong Hesus. Okay, si Pedro na yung kanilang naging pinaka-leader. At and then, sabi ni Pedro sa kapahayagan nito, ang kanyang kapahayagan ay isang pagmamalaki na kahit anong mangyari ay kasama niya ang Panginoon. At
Sasama daw siya sa Panginoon hanggang kamatayan. Wow, grabe itong sinabi na ito ni Pedro. Sa panahon na iyon na magkasama sila ng Panginoong Hesus, damang-dama pa niya yung kalakasan, katapangan, dahil magkasama sila ng Panginoon. Sa palagay niyo ba, humanga ang Panginoon sa sinabi ni Pedro? Ano ba ang sabi ng Panginoon? Nung marinig niya yung sinabi ni Pedro na yun, sabi ng Panginoon, alam mo Pedro, bago tumilaok ng 3 beses, bago tumilaok ang manok ay 3 beses mo akong ipagkakaila. Grabe naman, nakakahiya naman yun. 3 beses mo pang ipagkakaila. Yung 1 beses lang ipagkaila ay nakakahiya na sa Panginoon Di po ba? So, sinabi ito ng Panginoon dahil alam niya si Christ ay all-knowing God. Alam niya sapagkat siya ang noon, siya ang ngayon, siya din yung bukas. Kaya kahit yung bukas, alam niya kung anong mangyayari. At ito'y nagkaroon ng katuparan doon sa panahon na kung saan ang Panginoong Hesus ay nahuli na at siya ay pinahirapan na. So, nangyari na ipinakailangan ni Pedro ang Panginoon. So, tapos nga, di ba, tumilaok yung manok noong 3 beses siyang nag-deny. Kaya hindi po totoo nakasama ni Pedro yung manok daw sa langit pwede rin naman na kapag nakakarinig tayo ng tilawak ng manok, warning sa atin to na huwag nating i-deny si Lord sa mga nagtatanong sa atin. Pwede din naman paalala na hindi tayo dapat mawala sa Panginoon. Ayan. Pagtalao! Nako. Naalala ko si Pedro, dinenay si Lord. At yung manok na yan nagpapaalala sa atin na kung saan ay huwag nating i-deny si Lord, huwag nating ikahiya ang Panginoon sa ating buhay pananampalataya o sa ating paglilingkod. Dapat wala tayong panahon na ikinakahiya natin ng Panginoon. Dapat totoo yung katapangan at yung pagnanais natin na paglingkuran siya habang buhay hanggang kamatayan. Di po ba? So, maaaring ipahintulot din naman ng Panginoon na tayo ay subukin din ni Satanas upang makatiyak sa ating pananampalataya. Okay, susubukin din tayo sa ating pananampalataya at titingnan kung tayo ay hindi magdi-deny kay Lord o hindi natin siya ikahihiya. At sa panahon naman na yon ay meron din namang dumadalangin sa atin. Maaari ang mga leaders o mga pastor natin na mapagtagumpay natin ang pagsubok na iyon. At mismong panahon na sinusubok siya ng Panginoon, idinadalangin natin sa ating Panginoon. At ano naman yung dapat natin gawin kung dumating na ito? Ito mga pagsubok sa buhay natin. Una, tanggapin na ang pagsubok ay bahagi ng ating buhay pananampalataya. Kasama na po yan. So, hindi pwedeng sinasabi sa awit na ang buhay ng Kristiyano ay wala ng problema. May problema, pero may kalakasan nagmumula sa Panginoon para mapagtagumpayan ang problema. So, hindi natin idinadalangin na alisin yung problema, kundi idinadalangin tayo para mapagtagumpayan ang problema. Ngayon, kung tayo idinalangin, matutunan tayo magtiwala sa Panginoon na ang Panginoon ay kikilos sa buhay natin. Sapagkat kalakip na natin ang mga pagsubok sa ating buhay. Kahit ang mga alagad ng panahon ng Panginoong Hesus, dumanas din sila ng napakaraming problema na halos ikamatay nila. Pero dahil kasama nila ang Panginoong Hesus, hindi po sila nangamatay sa gitna ng dagat o saan ay dumaraan ng bagyo sa kanilang buhay. Andoon ang kapayapaan na ibinibigay ng ating Panginoon. Kaya ang pagsubok na ito ay huwag nating katakutan, kundi ang pagsubok na ito ay maging hamon sa atin upang lalo tayong lumago sa ating pananampalataya.
Pangalawa, siyempre yung pananalangin. Ayan. Dapat ay okay lang na tayo humingi ng mga panalangin sa mga lingkod ng Diyos, sa mga leader, sa mga kapatiran. Pero tayo dapat ay marunong ding manalangin ng ating mga para sa ating mga nararanasang problema sa buhay natin. Tayo yung unang dumulog sa Panginoon at humingi tayo ng kahabagan sa Diyos. Lumuhod tayo, kasama po yung pamilya natin. Ipakita natin na tayo yung unang dumadalangin sa Panginoon. At pagkatapos, saka tayo magchat-chat sa ating mga kapatiran. At sabihin natin, isama nyo ako sa pananalangin. Isama natin ang kapatid natin yon sa pananalangin. Ayan. O bago kayo mag-chat, kayo muna yung unang dumulog sa Panginoon. Luhod nyo sa Panginoon dahil kayo ang unang hinatiran ng mga problema na yon. Kaya kayo yung unang mananalangin bago nyo po ipasa sa amin. Ayan. Para lahat po tayo ay mananalangin. Pagsama-sama tayong nananalangin sa mga problema na iyon, ayan, ang pagkilos ng Panginoon sa mga tao nananalangin ay ipapakita niya na mahal niya tayo. Ayan. Imagine niyo si Pedro idinalangin ng Panginoong Hesus. Kaya napagtagumpayan niya eh. Bagamat bumagsak siya pero nakabangon siya. Dahil hindi papayag ng Panginoon na hindi siya makabangon. Pangatlo, ayan, alam na natin na may pagsubok, okay, nakapanalangin na tayo. Pangatlo, magpakatatag tayo. Huwag nating pabayaan na ang anumang mga panghihina ma-entertain natin sa ating buhay, sa ating puso. Kung hindi tayo magpapakatatag sa mga nangyayari sa buhay natin, baka magkasakit tayo, manghina tayo, at ma-stress tayo. Kapag na-stress tayo, maraming papasok na sakit sa ating katawan. Manghihina ang ating mga internal organ, manghihina ang ating mga buto, manghihina ang ating puso. So, ano mangyayari sa atin? Kung tayo'y matatag, tayo malakas, nagpapakatapang sa mga naharapin ang mga problema na ito, ay napapakita natin na yung kalakasang nagmumula sa Panginoon, hindi natin ito sinasayang. Binigyan tayo ng kalakasan ng Panginoon, sinasayang natin. Lagi nating minemeditate, pinagbubulay-bulay ng mga problema natin, hindi ang Word of God. Hindi naman tayo mapapalakas, mapapatatag ng mga kaiisip na yan, mga alalahanin na yan. Lalakas tayo kung salita ng Diyos ang ating patuloy na ilalagay sa puso natin. Dahil may pangako ang Panginoon sa atin. So, lagi nating isipin at lagi nating ipaalala sa Panginoon, Lord, yung pangako mo, ha? Ayan. Lord, sinabi mo. Ayan. Kaya, lumalakas tayo dahil alam natin na nagtitiwala tayo sa Panginoon. Okay, ngayon matatag na tayo. Nakabangon na tayo. Ano yung sumunod na sinabi ng Panginoong Hesus? Alalahanin mo naman ang iyong mga kapatid. Ayan. So, pang-apat, palakasin ang mga kapatid. Okay. Pagkatapos na palakasin tayo ng Panginoon, may mga tao na kung saan ay titingnan natin, mga kapatid natin, baka may nanghihina na rin, baka may mga nagugutom na din, baka meron na diyang nagtatangka magpakamatay, na andyan na yung mga kung saan ay hinang-hina na at hindi natin alam. Okay, idinadalangin natin ito sa ating Panginoon. Kailangan po na tayo ay maging sensitibo sa pangangailangan ng ating mga hindi man natin sila ma-text, hindi man natin sila ma-chat or mabigyan ng mga payo na hindi natin alam kung ano may bibigyan natin sa kanila. Unahin natin ang pananalangin sa kanila. Unahin natin na sila ilapit sa ating Panginoon at sa pagitan ng ating pagsabi na idinadalangin ka namin, kapatid, huwag kang mag-alala. Ayan, so lumalakas po sila at ipinapaalala natin ang mga salita ng Diyos na dapat nilang panghawakan, kapatid. Wala namang pagsubok na hindi naranasan ng lahat ng tao. Danas ng lahat ng tao yan. Kapag dumaan yung pagsubok na sa buhay natin, ang Diyos naman ay magbibigay ng kalakasan sa atin. Ayan.
So, nagbibigay tayo ng mga magagandang word na kung saan ay magpapalakas sa kanila. So, hindi tayo dapat manatili na wala tayong ginagawa o para sa kanila. So, dapat ang iniisip natin ay yung palakasin ang kanilang spiritual na buhay, kung paano tayo pinalakas ng ating Panginoon. So, humingi ng karunungan at kalakasan mula sa Panginoon. Alam ng Diyos ang mga pangangailangan natin, physically, spiritually, dahil tayong lahat ay mahal ng ating Panginoon Diyos. Kung iningatan niya tayo noon hanggang ngayon, kaya niya rin tayong ingatan simula ngayon hanggang sa panahon na kung saan ay itinalaga sa ating buhay. At naniniwala tayo na ang Panginoon ay hindi po nagpapabaya. Huwag po nating isipin na pinabayaan tayo ng Panginoon. At kung tayo man ay naando na sa panahon na nag-deny tayo, ikinahiya natin ng Panginoon, na tumalikod tayo, na panahon na kung saan ay nanghina tayo, isipin po natin na meron pang panahon ng pagsisisi at pagbabalik loob sa ating Panginoon. Gawin po natin iyon. Huwag po nating hayaan na ang kaaway ay magtagumpay sa buhay natin, sapagkat ang Diyos na ating tinanggap sa puso ay Diyos na mananagumpay. Salamat sa inyong pakikinig sa ating pag-aaral ito. Naway meron po tayong mga napulot na aral, natutunan, para magamit natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Tayong lahat ay manalangin. Nais ko po kayong idulog sa ating Panginoon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, sa mga oras nito, itong nanonood at sumama sa pag-aaral na ito, hawakan mo ang kanyang buhay. Huwag mo siyang pababayaan, Panginoon. Ang buhay niya ay mahalaga po sa iyo. Anumang mga pinagdaraanan sa buhay at na kanyang pamilya sa mga oras na ito, dalangin ko, Panginoon, na hipuin mo, pagharian mo siya, pangunahan mo siya, palakasin mo siya, bigyan mo siya ng kapayapaan, kagalakan, at ipadama mo sa kanya ang iyong pagmamahal, ang iyong pagkalinga, sapagkat ang buhay niya ay alam namin na kahit dumaraan ang mga pagsubok sa kanyang buhay, naroon pa rin ang pagnanais mo na siya'y palakasin, patatagin, bigyan ng katapangan na harapin ang mga problema niya sa kanyang buhay. Salamat po, Panginoon, sapagkat ang mga taong ito ay laging nariyan upang panabikan ang mga pag-aaral na ito. Kaya naman sa kanyang pagtitiwala sa iyo, mangyayari ang kalooban mo na tugunin ang lahat ng kanyang pangangailangan, tugunin ang pangangailangan ng kanyang pamilya, at tugunin ang pangangailangan ng lahat ng mahal niya sa buhay. Lord, naniniwala po ako na habang sila'y nagtitiwala sa iyo, ay makikita nila ang himala sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya. Salamat po, Panginoon. Inaasahan po namin na ang himala mo'y mararanasan namin, sapagkat ang mga taong nananampalataya sa iyo, ang mga taong tumanggap sa iyo bilang Panginoon tagapagligtas, ang mga taong binigyan mo ng karapatan na maging anak ng Diyos, ay hindi mo pababayaan na hindi pagpalain. Salamat sa mga pagpapala at mga darating pang pagpapala sa bawat isa sa amin. Sa iyong kapurihan, karangalan, kadakilan, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen, amen at amen. Maraming salamat sa inyong pagsama sa ating pag-aaral na ito. Mabuhay po kayo at patuloy na tanggapin ang biyaya, pagpapala na nagmumula sa ating Panginoon. God bless you all. Miss ko na po kayo. At sana po ay dumating na yung panahon na tayo muling magkakasama-sama. Palain kayo ng Panginoon. To God be the glory.